we live in godly wisdom or earthly wisdom. Yan. Pero, yan, pwedeng basahin natin yung ating verse. Yan. Okay, thank you, Pastor Vivette. Good. Nandyan yung Tagalog din niya. Okay, sa Tagalog, pwedeng makita, pumuli kayo sa akin. Basahin po natin ng Tagalog. Ito na lahat yon, yung hanggang 18. Good. Okay, so pakibasa po natin ng malakas. Sino ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan ninyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos sa langit, kundi sa mga tao dito sa mundo. Hindi ito mula sa Espiritu, kundi sa dyablo. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit, pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan. At hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Amen. So, praise God. God continue bless the reading of His Word. So, makakaupo na po tayo. Two ways to live godly wisdom or earthly wisdom. Napakahalaga po na matutunan po natin ito because we are living in this fallen world. Kailangan ay malaman po natin kung saan po tayo nabubuhay. Are we living in godly wisdom or earthly wisdom? You know why? Because we have only one life. Amen ba? Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, may isang buhay ka lang. May nagsabi ba na dalawa? Isa lang po talaga, no? Yung pastor, yung nagpakamatay tapos hindi pa namatay, parang doble yung buhay, no? Hindi, may purpose yun si Lord. So, ibig sabihin, you know why I'm saying na there is only one life. That's why we need to live wisely. You need to live godly wisdom or else, yung kaisa-isang buhay na yan, baka masira, mapariwara. That's why I encourage everyone to live according to God's wisdom. Andyan po ba tayo? And one thing for sure, lagi ko itong sinasabi, the Lord will never destroy your life. Hindi po sisirain ni Lord ang buhay natin. Hanggat naniniwala tayo na ang Diyos ang pinagmula ng buhay natin, mapapaayos ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Sino ang Diyos na lumikha ng buhay at sisirain lang din? Walang sino man. Di po ba? Kahit sayo, kung may ginawa kang isang bagay, kung mayroon kong, di ba, pinundar, walang sino man sa atin na, hindi, masisira lang din yan. Pero nais natin na mapaayos, mapaganda, mapabuti. Everything. Di po ba? Na inayos natin, ginawa natin, gusto nating maging mabuti. The same with God. Amen ba? Alam ko, kailangan lamang magtiwala tayo sa Lord, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, and I believe na magiging mabuti ang ating mga buhay. Purihin ng Diyos. Amen. So dito po ay makikita natin how to recognize or to know that you live according to the wisdom, according to the wisdom of the Lord. So, dito po makikita natin, unang-una, how to recognize godly wisdom in earthly wisdom.
Ito po yung number one, recognizing godly wisdom in earthly wisdom. You know why? Dahil sa panahon natin ngayon, pinag-iingat po namin kayo. Everything is open now. Sa social media, di ba? Sa mga napapanood natin, ay talagang parehong-pareho. The way how they worship God, the way how they sing, the same as we are doing. As we are doing in this church. Pero, kapag pag-aralan mo yung kanila pong katuruan, may iba. Nakuha po natin? May iba. Kaya minsan, habang nagkakaroon kami ng Madrid Fellowship ng mga kapwa naming pastor, dito po sa Madrid ay tinitignan po namin yung mga dapat po ninyong mapuntahan kahit sa mga pinapanood po ninyo. Mag-iingat po kayo mga kapatid. Kung nagiging nababother kayo sa inyong mga pinapanood, can I ask you to ask? Tanungin ninyo kami. Amen ba? Kung nababother kayo, bang parang nag-iiba yung pakiramdam nyo kapag nanonood kayo, nahihiwalay naman sa ating ginagawa, so pwedeng magtanong kayo sa amin. No, alam nyo, may mga ganun po dito, may nangyari na po doon sa Las Rosas, na nung nasabi po namin na hindi po ito, amen, kaya ito po yon. So, para hindi po tayo maligaw, hindi po kayo maligaw, hindi po natin sinasabi na magaling po tayo, kaya lang may iba talaga kasi itong mga grupong ito, okay pa naman sila nung una. Kaya lang, siguro nung lumaki sila, nung nag-iba. Di ko alam. Bakit may mga ganon? Kala ko, kahit yung mga kahit pala mga religion, kahit pala mga Kristiyano. Nung in-appreciate nila, nung lumaki, yun na. Siguro parang feeling na sila. Pwede na nilang baguhin kaya yung salita ng Diyos. Church, huwag nating dagdagan ng salita ng Panginoon. Huwag nating kulangan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Remain and stand to the words of God. Amen po ba? Ano ngayon kung parang halos sinahangan ka ng mga tao, halos sambahin, you don't have to write. Only God will be glorified. Huwag kang mag-iba ng katuruan. Sumunod tayo sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Everyone, inaano ko, kapag ina-appreciate tayo kasi minsan parang lumalaki yung natin, hey, wala tayong may pagmamalaki kay Lord. Bakit ko sinasabi ito? Para manatili tayo sa godly wisdom at ma-determine, ma-recognize natin, who are those? Ang mahirap, parang katulad na talaga natin. Dahil sa totoo lang, ang sabi ng Bible, alam nyo, ang lobo at tupa, ang lobo ay parang nagbibihis din siya ng damit ng anghel. O kaya ay nagsusot sila, sabi dito, ng kasuotan ng parang anghel. Pero sa kalooban nila ay mga lobo. Yan, they are wolves. Yan, they are wolves, not a sheep. They are like a sheep, but they are a wolves inside. Kaya, andyan po ba tayo? Praise God. So I hope na naintindihan po ninyo ang sinasabi ko po. So recognizing godly wisdom and earthly wisdom. Godly wisdom, yun pong binasa natin, pure. Free from wrong motive. Malinis ang pamumuhay. Yan po. Ang mga nabubuhay po sa karunungan ng Diyos ay mga malinis ang pamumuhay. Of course, free from wrong motives, wala tayong iniiwasan, wala hinaharap natin. Amen ba? At hindi tayo nagtatago, hindi tayo nag-escape. We are, para makaiwas tayo sa wrong, o kaya pure wrong motive, wala tayong ibang dahilan, wala tayong ibang motibo sa paglilingkod kung hindi ang luwalhatiin lamang si Lord. Nandito tayo, alam nyo, para lumago tayo patuloy, kailangan siguruhin natin yung mga motibo natin kung bakit tayo pumupunta sa church.
the real motive why are we here is just to glorify. Amen. It's just to advance the kingdom of God. At patuloy na nagpapasakop doon sa nais ng Lord sa ating mga buhay. Sumusunod. So, godly wisdom, peaceable, promotes peace, not conflict or dishonesty. Gusto po natin yung kapayapaan. Kaya minsan, di ba? Dahil gusto nating makapagpayapa, kahit ikaw na yung nasasaktan, huwag lang masira yung mga relationship. Minsan nagsosorry na lang tayo kahit alam mong wala kang, just to reach everyone. Di po ba? Dahil ang hirap yung hindi ka, kaayos po. Kabati. Baka mamaya, Lord, hindi mo na tayo bati Baka si Lord na yon, ako po. At kailangan, godly wisdom is we promote peace and we love peace, not conflict or disunity. Amen po ba? So, gentle, kind, and considerate. Godly wisdom, willing to yield, humble and open for correction. Yan. Full of mercy and good fruits. Yan. Andito na po lahat. Dito po natin marirecognize. No, I am a godly wisdom. I am religious. Kaya alam nyo, may dagdag ko dito. Yun pong pinag-aralan natin yung una, yung godly in relationship. Di ba nakalagay doon, godly wisdom kapag tayo po ay nasa relasyon sa Lord, hindi religion. Amen? Ang religion kasi, bakit sinabi yun? Are you against religion? No, we are not against religion. But, having relationship with Jesus is better than religion. Amen? Kasi minsan ang religion, ginagamit lang ng tao yung religion just to say na they know God. Di po ba? Minsan nagagamit, may religion naman kami. Mas malaki pa nga yung religion namin Pero sa totoo lang, basta makapagsamba lang sila, okay na yon. Di ba? Basta, ang mahirap ito, parang kung magsamba sila, may utang si Lord sa kanila. Grabe, no? So, kapag nagsamba sila, ay, Lord, okay na to Isang oras lang. Kapag lalampas ka pa, alam ba ninyo yun, mga kapatid? That is religion. At panalangin ko na wala pong mga religious spirit dito sa church. Anong ibig kong sabihin? Yun na, nakapagsamba na ako, pastor, okay na yun. Mag-life group pa tayo. Hindi, basta Sunday lang, pwede kong There's no relationship. Gusto mo lang relihiyon, ibig sabihin, yung relihiyon, basta punta ka sa simbahan, then mamaya gawin mo na naman yung gusto mo. At di ba, si Brother Marlon, na pakinggan natin yung testimony niya noon, siya yung altar boy. I'm sorry to say, sa Catholic, siya po yung altar boy. At kaya lang, after ng nag-iisip na naman siya kung saan siya pupunta, nasa loob, pero iniisip na naman niya kung saan siya magra-racket sa labas. Napakagwapo niyang tao, pero lalaking mga hinahanap. At salamat sa Lord, nakakilala siya sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Noong nasa religion siya, ganun ang ginagawa niya. Walang pagbabago. Pero nung nagkaroon siya ng relasyon sa Diyos, nabago ang buhay. Amen. Kaya yun po yung sinasabi natin why we need relationship to God. Because it will really change. It will really change our lives. Walang imposible sa Panginoon. Alam ko tayo din, di po ba? Wala ka dito ngayon. Kung hindi ka nag-decide na makipagrelasyon sa Diyos. Ang pinakamatalinong ginawa mo ay noong ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. And since then, nag-umpisa ang buhay mo na nababago. Amen? Hindi lang nababago, pabago ng pabago. Paganda ng paganda. Patapayat ka nun Pataba ng pataba. May wrinkles ka nun ngayon ano ba? Pabanat ng pabanat. Hindi naman. Pa-baby face. Yeah.
Huwag pa bebe. Baby face. O, tingnan mo yung katabi mo, parang baby face siya habang tumatagal kay Lord. Amen ba? So, nakita po natin, na napakahalaga at napakaganda na tayo po ay lumalago sa karunungan ng Diyos. And how do we recognize compassionate and that's good? Laging gustong-gustong gumagawa ng mabuti. Ano po? At ito naman yung kabaliktaran, earthly wisdom. Yan. Based on worldly thinking and values. Yeah, ay meron pa pala dito. Impartial, ito po yung godly wisdom. Treats everyone fairly. Walang favoritism. Kapag tayo ay nasa godly wisdom, kapag may nagsabi sa atin ng problema, walang nagkakampi-kampi. No? Mamaya may nagsabi ng, kaya pala eh. Yan na. A good counselor, you must be stay at the center. Kung may mga nag-open sa inyo ng mga problema, kailangan mag-stay tayo sa sentro. Huwag mong kampihan kaagad. Yan po ang wisdom. Amen ba? Hindi yung ano, yun na. Tapos dinagdag, kaya pala. Yun na. Buti na lang wala dito yon. Amen? Malis na ba? Nabago na. Nabago na, pastor. Kayo naman kasi, nabago na. Amen? Alam mo, sister, si Ganito. Ay! Di ba? Yon, tama yon. Napakaganda, di ba? Na huwag natin siyang kampihan. Ipag-pray natin, sister. Alam mo ba si pastor? Ipag-pray natin. Parang lumalaki yung pastor. Ay, okay lang yon. Siguro pinagpapala si pastor. Lumalaki yung tiyan eh. Di. Positive. Hindi yung lumalaki yata yung tiyan ni pastor Parang Negative. Amen. Huwag tayong kumampi kasi minsan may mga nag-uupan lang pala sa atin kasi naghahanap ng kakampi. Kakampi. At you need to stay at the center. So treat everyone fairly, no favoritism. Kasi si Lord, hindi po nagpaboritism si Lord. Pantay-pantay tayo. Sincere, genuine, and honest without pretending. Hindi nagkukunyari. Yan, sincere, hindi nagkukunyari. Hindi tayo nagkukunwari na hindi tayo nagbabanal-banalan. Amen ba? So, kailangan po ay maging totoo tayo sa ating pamumuhay dahil tayo rin ang magbibenepisyo, mga kapatid. Tayo rin ang mapapaayos kapag tayo ay maging totoo palagi sa Panginoon. Amen po ba? Maging totoo tayo sa Lord. Alam mo, kapag maging totoo ka sa Panginoon, maging totoo ka sa sarili mo. Hanggat hindi ka naging totoo kay Lord, hindi ka magiging totoo sa sarili mo. Diba? Kaya kailangan lagi tayong nagiging totoo sa Panginoon. Anong ibig kong sabihin? Kapag kilala mo na ang Lord, nakikilala mo yung sarili mo na walang-wala tayo kung wala si Lord. Amen? May narinig ako, nasabing ganun dahil para sa mga mahihirap lang daw ang Diyos. Kaya parang hindi nila kailangan si Lord. Is that a wisdom? Alam mo niyo yung kabaliktaran ng wisdom is kamangmangan, kahangalan. Alam mo ba na walang momento na hindi natin kailangan si Lord? Alam mo kung sabihin nila na ang mahirap para sa Diyos, ang daming mayayaman na nakakilala sa Lord. Ang daming mayayaman, kaya lang hindi nila pinagyayabang. Purihin ng Diyos. Ang tunay na karunungan ay yung kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo. That is wisdom. Kung hindi natin kinikilala ang Diyos sa buhay natin, alam mo, ang hirap kaya. Dala-dala mo lahat yung problema mo ng 365 days. Araw-araw may problema, sabi ng Bible
kung wala kang Diyos na tumutulong sa atin, dinadala natin lahat yon. Ilang taon na tayo ngayon, pero salamat sa Panginoon because we recognize God in our lives, that we are nothing without the Lord. Di po ba? Napakaganda na kapag may problema ka, Lord, tulungan mo po ako. Di ba? Kung wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka makalapit kay Lord. Di po ba? Parang ano lang, nagbabakasakali ka lang. But if you have faith and relationship with God, Lord, alam mo ninyong pinagdadaanan ko ngayon. Lord, di ba, kahit sa mga maliliit na detalye lang, hindi lang sa malalaki, kailangan umpisahan na po natin sa maliliit na dalhin natin sa Panginoon. Earthly wisdom, dito po marirecognize ang earthly wisdom. Anong sabi dito? Based on worldly thinking in values sa 1 Corinthians 1:27, di ba? Tunay po na ang tao, ang marunong ay kaya nga sabi ng Panginoon, kaya ang mga marurunong, kaya ang mga hindi marurunong, sabi ng diyan, ay itinataas ng Lord para yung mga marurunong ay makita nila. Kasi ang mundo, ang marunong sa kanila ay yung mataas ang pinag-aralan. Nag-aral sa isang prestigyosong kolehiyo. Ngunit alam ho ninyo sa Panginoon, buti na lang, hindi ganon ang paraan, hindi ganon ang basihan ng Diyos para ikaw ay marunong. Amen? Paano? Puro nag-aral tayo sa mababang paaralan o kaya ay hindi sa mataas. Alam ko, marami din po sa atin dito, mga nag-college, di po ba? At pero salamat sa Lord dahil ang tunay na marunong sa Panginoon ay hindi po nakapag-aral sa matataas na paaralan. Ngunit, ang sabi ng Bible, the fear of God is the beginning of wisdom. Amen. At yan po yung value natin, yun pong relasyon natin sa Diyos. Ang tao kasi para may masabi, para may sinasabi ang tao, kailangan mayaman ka, kailangan matalino ka. Yan, may dating yan. Pero kung wala kang wala kang pinag-aralan, wala kang kayamanan, wala kang bahay na wala kang milyon, yan. Pero hindi po masama. Pero alam ho ninyo, mayroong higit doon. Amen? Anong sabi ng Bible? Ano ang mapapala ng tao, makamit man niya ang buong kayamanan ng sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Marami pong mayayaman na hindi po alam kung paano gamitin ang kayamanan, kaya napapahamak. Kaya minsan mahirap din ang mayaman, pero mas mahirap yung mahirap. Mas mahirap yung walang pera. Ay, naku po. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Alam ni Lord yung kailangan natin. Alam mo kapag si Lord ang nagbigay, katamtaman lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, katamtaman ka lang, kapatid. Hallelujah. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam Alam mo, baka yumaman ka ngayon, baka tatawag-tawagan na kita, sister, nasaan ka na ba? O bro, kumusta na? Hindi na kita matawagan, i-block muna ako. Hindi na naman si pastor. Yan. Tawag, nagbibiyahe kami. Mga kapatid kapag umangat yung buhay natin, huwag kang magbabago. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. Si King Solomon po ang nagsabi niya, napakayaman na hari. Sabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ang pinakamahalaga ay ang sumunod sa kalooban ng Lord at ang gawin ng kanyang mga utos. Sapagkat tayong lahat ay magsusulit sa harapan niya. Pagdating ng panahon, anuman ang ginawa natin, mabuti man o masama. Di ba? Kaya, praise God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Kaya pwede mong sabihin, kaya pala.
Kaya pala, hanggang pangarap. Hindi, dahil nais ng Lord na makapiling tayo. Di ba? Ganun ba yun, Pastor? So, ibig sabihin, ayaw nyo na maging mayaman kami? Hindi rin. Hindi rin. Gusto ko nga na mayaman tayo lahat eh. Oh, para makabili tayo ng lokal. Oh. Kaya lang ang problema, pag yumaman na kayo, wala na kayo sa church. Huwag naman. Pwede mag-usap tayo kapag yumaman tayo lahat. Walang aalis ha. At mag-isip tayo, magplano tayo kung paano tayo bibili ng lokal na kasama na dyan yung pag-youth campan. Ang ganda doon sa di ba? Sa Galapagar. Daming, ang luwang, may swimming pool. Wow! Kaya ni Lord yon na ibibigay sa atin kahit hindi tayo yumaman. Kasi pag yumaman lang tayo, pag makuha natin yun, di kailan pa. But if we believe that God is all-powerful, if we believe that God is a miracle-working God, alam ko walang imposible sa Panginoon. Amen ba? Siyang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan eh. Alam ko po na ibibigay ng Panginoon kung ito po ay ayon sa kanyang kalooban. Amen? Keep on desiring. Purihin ng Panginoon. Pero dapat si Lord ang naitataas. Amen? Dapat si Lord sa mga accomplishment natin, sa mga achievements natin. Kailangan si Lord ang naitataas para tayo ay pagpapalain. Bakit? Ano ang sabi ng Bible? Ni uminom, kung ikaw man ay uminom o kumain, gawin mo lahat ito sa kaluwalhatian ng Lord. So ibig sabihin, ano man yung kalagayan mo, mayaman ka man, mahirap ka man, naghihikahos man, oo na. Kasi minsan may mga ganun talaga, pastor, sa totoo lang sa ibang bansa, naghihikahos yung kanilang buhay, pero mga Kristiyano sila. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay wala sa kanila. Di ba? Yung pulubi. Sino yung pulubi sa Bible? Si Lazaro. Pulubi siya. Pero naglilingkod siya sa Panginoon. Pulubi siya, pero he gave glorify God in everything in his life. Purihin ang Panginoon na ligtas siya. All I know is this, may kanya-kanyang level ang buhay ang tao. Mahirap, mas mahirap, pinakamahirap, mayaman, pinakamayaman, hindi alam kung paano gastusin yung kayamanan. Ang lahat ng level ng buhay, ang pinakamahalaga dito, kailangan lahat ng ginagawa nila is to glorify God. Nakuha natin? So ibig sabihin, wala tayong karapatang mainggit sa mataas man, sa kung ano man ang mahalaga, lahat ng ginagawa mo is to glorify God. Kasi kung hindi, bakit kaya? Puro ka na lang question. Bakit kaya mas mayaman si ganito? Hala, nubos mo na yung buhay mo sa kaiisip. Mas magaling naman ako sa kanya. Bakit? Puro ka bakit? Pero kapag maunawaan mo ang buhay, maunawaan mo yung paglilingkod, wow, praise God. Ang mahalaga, I'm enjoying. Nag-enjoy ako. Sa kung ano man ang level ng buhay mo, ang mahalaga, naluluwalhati si Lord sa ating mga buhay. Amen. And I believe if God is glorifying in your life, you live a godly wisdom. Purihin po ang Panginoon. Napakahalaga po ito na dapat nating malaman kasi yun na, naiinggit tayo. Inggit. Kaya tingnan mo, ang sabi dito, earthly wisdom. Yan, earthly things, earthly desire. Kailangan ako yung pinakamayaman, kailangan Pero kapag maunawaan mo ang buhay, iiwan mo naman lahat yan eh. Sino ba ang makapagdadala? Itatali natin yung bahay mo. Sa baywang mo, sige. Sige nga. Hindi mo madadala talaga. Sabi nung isang nagkwento sa akin, pastor, may nagkwento ba sa inyo dito noon? Sabi niya kasi mayaman siya, dinala. Ang dami niyang ginto, dinlagay sa kabaong. Oo. Kinuumagahan.
Wala. Yung patay na lumabas. Ay, nako po. Tingnan mo, wala tayong madadala. Kaya mag-ipon tayo kayamanan sa langit. Amen ba? Praise God. Ang sabi ni Jaira kanina, store your treasure in heaven. Hallelujah. Ano yung treasure natin? Love one another. Ano yung treasure natin? Forgive one another. Di ba? Forgive, yeah. Magpatawad tayo. Yan ay kayamanan. Oh. Ang hirap kaya yung mayaman ka pero nagbibilang ka na, sige, sana makidlat ka. Dami mong iniisip para, di ba? Pero kapag magpatawad tayo, wow, maluwang ang kalooban. Amen ba? Mapayapa ang buhay. Kaya magpasalamat tayo sa Lord because that is godly wisdom. To forgive, to love, that is a wisdom. Kapag earthly wisdom, natural, guided by human understanding without God's Spirit. Kaya may katwiran, sige, paglaban mo, okay. Hiwa-hiwalay na, paglaban mo pa rin. Wala na yung asawa mo, paglaban mo pa rin. Ikaw yung tama. Di ba? Yun ang advice minsan ng mundo, na kung nagawa niya, gawin mo rin. Mas gawin mo pa ng Pero sa atin, hanggat pwedeng maayos, inaayos natin. Yan po yung sa atin. Amen po ba? Praise God. Sino bang perfect sa atin? Sino bang hindi nagkakamali para... Di po ba? Kaya napakaganda na maluwag, malawak yung pangunawa natin because when we are guided by the Spirit of God, ang nais ng Lord ay kaayusan. Ang nais ng Lord ay kapayapaan. Amen? At tunay nga po, when the Spirit of God is there, there is a freedom. Earthly wisdom, demonic, influenced by Satan or evil spirit. Lahat na ng kasamaan, ay ginagawa. Wala nang pakialam, masama man o hindi yung ginagawa. Basta gusto niya. Yan po yung earthly wisdom. Basta masaya siya. Kaya ang daming napapahamak. Masaya ako dito eh. Pero ikapapahamak mo na bro. Sis, okay ka lang ba? Di po ba? Kaya napakaganda na malaman natin. Then, James 3:17, yun nga po, earthly wisdom, not from above. Earthly and spiritual demonic. Yan. Earthly wisdom. Ito po ay hindi galing sa taas. Earthly wisdom attributes better envy, self-ambition. Result, confusion, every evil things. So, madidistinguish, marirecognize mo kung anong pinapamuhay mo. Either it is a godly wisdom or earthly wisdom. Ibig sabihin kung lagi kang naiinggit, nag-i-envy, lagi kang self-interest, yung gusto mo, ikaw lagi yung napapansin, ikaw yung laging, di ba? Bangka. Yan. Yan. Di po ba? So, ito po yun. Laging ikaw ang gusto mong self-centered, laging napapansin. Gusto mo, di ba? Wala kang kasiyahan, bitter. Alam mo ba yon? Hindi nakukuntinto, walang gratitude. Hindi masaya. Walang kakontentuhan. Di ba? Tingnan ninyo yung attributes ng earthly wisdom. Napakayaman na pero wala pang saya. Diba? May mga amo tayo na parang mas bata ka pang tignan sa amo mo. Yung mga ngiti mo, hindi umabot tayo nga siya, napipilitang umiti. Maibigay lang yung sahod mo, parang nawalan na sila ng, diba? Kaya mahirap din minsan ang senyor at senyora. Amen? Kung ikaw yung senyor at senyor, yung katulong mo, pag ganun-ganun lang, katapusan, magpapasweldo ka na naman.
Yung katulong mo, paawit-awit lang. Kaya nakita ninyo, yung level ng buhay, yung level mo talaga natin, sabihin na natin na OFW. Oh. Yun yung level natin. Pero hindi hadlang na hindi ka na magsaya. Yung level nila, senyor at senyora, pero minsan parang ang hirap nilang magsaya. Minsan iba-iba yung level ng kasiyahan. Mas maganda yung mababaw ang kasiyahan. Hindi yung sobrang lalim. 'Di ba? Kasi yung nagpatotoo noon doon sa Marbiliang, sabi ng mga amo nila, ba't ang saya-saya nyo kapag nagdi-D-off kayo? Naiinggit sila. Yung mga amo daw, ba't ang saya-saya nyo pag umi-uwi kayo? Kasi po galing kami ng church. Church. Tingnan ninyo. Hindi nabibili ang kasiyahan. Hindi nababayaran. Pero ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon ay higit pa sa kayamanan. Amen? The Bible says, di ba, the word or the word of God is precious than silver and gold. Hindi, mahirap magbayad ng magpangiti sa'yo. Pero dito, di ba, nakikita nyo lang si pastor, napapangiti na kayo. Oh. Di ba? Hindi nyo maintindihan kung kailan kayo magtatakin si pastor. Parang nababasa ko minsan yun eh. Kaya parang umiti naman tayo. Para-paraan lang yan, mga kapatid. Yanin mo, ano ngayon, ang sarap kumain eh. Sarap magluto ni pastora eh. Magpasalamat tayo sa mga pagkain, amen? Walang kasalanan ang pagkain, ha? Huwag nating sisihin ang mga pagkain. Alam nyo kagabi, ay naku po, hindi ko alam sa inyo mga nag-stay doon sa youth camp. Nagsalad kami kagabi. Kasi puro karne. Yung ginawa nung cook chip namin doon. Kasi yun ang gusto daw ng mga youth, puro karne. Ibang tingin ng mga youth sa akin ha. Sabi ko next year, maggulay naman tayo. Walang umimik. Baka walang pupunta. Ibalik sa karne! Amen. Sabi ni pastor, hindi ko alam, hindi naman ako busog, pero parang hindi ko maintindihan. Kalahin mo, 3 araw na puro karne. Yun kasi ang sinabi ng ating si Brother Erning, kasi hindi ko alam, siya yatang nakakalam ng mga feedback ng mga youth. Pag AGR, puro gulay. Kasi yung mga pupunta ng AGR, pastor, pag kumain ako ng karne, sasakit yung paa ko. Kaya binabalance natin yung pagkain kapag AGR no? Kasi baka mayroon nang hindi makauwi. Isda na lang. Okay, so, di ba? Tama naman yon. Ang mga kabataan naman kasi, kabataan yan kasi naman, naihalo lang kami kasi. Kaya wala kaming doon. Yan. Mga kabataan gustong-gusto nila. So, araw ng kabataan yan. Kailangan pagbigyan natin sila. Amen po ba? So, yun. Kaya kailangan tayo po ay manatili sa ating heavenly wisdom from above. Pure, kapayapaan, maamo, mahinahon, willing to yield, laging gusto na makipag-isa, makipis. Diba? Kapag may makipag-peace naman na sa atin, wow, praise God, hallelujah. Ang hirap kaya yung umiiwas ka. Diba? Full of mercy. Diba? You need mercy because you need mercy one day. That's why you need to give full mercy, good fruits. Without partiality, yun nga yung walang kinikilingan, without hypocrisy, walang pagkukunyari. The fruit or harvest result, the fruit of harvest or harvest of righteousness. Kapag ang result naman ng earthly confusion and evil things. Yan. Di po ba?
Kasi hindi natin mapupunuan talaga yung kagustuhan ng ating katawan. Dadalhin niya tayo sa ikapapahamak natin hanggat hindi mo mapuno. Kasi sa totoo lang, ang katawan natin, hindi mo ito mapupuno. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo mapupuno ang gusto ng katawan hanggat hindi mapunuan ng words of God. Nakuha natin? Because the Bible says, man shall not live by bread alone, but all the words that comes from the mouth of God. So, hindi ka pwedeng mabuhay lang na puro kayamanan. Hindi ka pwedeng mabuhay lang na puro kasaganaan. Without the words of God, you are incomplete. Amen? Pero hindi ka man yumaman ng ganon, pero may words of God ka, kompleto ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kompleto ka, bro. Purihin ang Panginoon. At yan po yung kabuuan natin. Only God can satisfy your soul. Only God can fill you. Hindi mo mapupunuan kahit tignan mo. Ang daming mga mayayaman pero sila pa rin ang nangunguna sa korupsyon. Because without God in your life, you live foolishly. You live without wisdom. Because only God, only Jesus can satisfy your soul. Purihin ang Panginoon. Amen ba? Number 2, choosing to live wisely. To choose is yours. There is earthly wisdom and there is godly wisdom. Sinabi na natin ang godly and earthly, so the choice is yours. Huwag tayong magkakamali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magkakamali. Sa pipiliin mo. Choose to live wisely. Why? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan. Kaya Proverbs 9 verse 10, basahin natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. In the knowledge of the Holy One is understanding. Job 28 sa English din. And to man, he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Wow. Ang pananatili at pagpapatuloy sa takot sa Diyos ay karunungan, ngunit ang paglayo sa kasamaan ay kaalaman. Yan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimulan ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sinasabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Wow. Praise God. So, alam na natin ang ating pipiliin. Dalawa lang. Amen po ba? Siyempre sabihin niyo, wala na bang pangatlo, pastor? Yeah. Baka may pangatlo. Wala. Dalawa lang ang pagpipilian natin. Earthly wisdom or godly wisdom. Amen po ba? Yun nga, dadalawa na nga lang, hindi pa tayo makapili, lagdagan ko pa kaya. Parang nung nag-interview ako ng nasyonalidad, nag-review ako, tinanong ako, hindi ko nasagot talaga. Di ba? Akalain mo ba naman yung tatanungin sa akin, ano daw yung December 8? December 6 sa Espanya, bakit holiday yun? Sabi ko, Senyora, December 25, Navidad. Sabi ko, oo, pero yung December 8, ay 6 ang tinatanong ko. Sabi ko na naman, Enero 6. Three Kings, Tres Magos. Oo, pero yung December 6, ano yun? Sabi ko, Senyora, wala na bang ibang tanong? Kasi walang lumalabas sa mga nireview ko. Ay, naku po. Buti na lang naawa. Kaya mga kapatid, mag-ano kayo ng nasyonalidad ninyo. I encourage you na mag-apply kayo ng citizenship. Makakatulong ito. Amen ba? May kilala yata ako dito, bakasyon yung pamilya, siya naiiwan.
kasi, kasi hindi siya citizen. Hindi siya national. Mas maraming benefits po para sa atin yun. Ang maganda sa atin, mga Filipino, may dual. Sa iba, walang dual tayo meron. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Amen? Kaya pag maayos na yung papel ninyo, kung tanungin nyo sa abogadong pwede na kayo, huwag kayo mag-alala sa mga exam. Magtanong kayo sa akin kung may hindi kayo alam. Walang bayad. Pero delikado. Senyora, mas pregunta. Paano ako magtatanong? Hindi ka nga nakakasagot. Yung December 25. Diba? Tama naman yun. Pero hindi daw yun yung sinatanong. Ay, buti na lang nakapasa tayo doon. Yeah, kaya alam ko madali na lang sa inyo kasi magre-review kayo ng mabuti, syempre. Alam ko yun din ang lumalabas, yun din ang lumalabas. Mga basic question lang kasi yun eh. Kailangan namang bigyan kayo ng tanong na malalim, siyempre hindi natin alam yun. Yun ngang mababaw, hindi natin masagot eh. Diba? So, praise God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Manatili lang tayo na sumunod sa Lord, i-guide tayo ng Panginoon. One day, I know, meron ka ng citizenship. Amen. Praise God. Di ba? So, it's for our benefits. Gawin natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Number 3, a wise person receives correction. Ito na. Ang matalinong tao ay tumatanggap ng koreksyon. Yan. Proverbs 9:8-9. Pagibasa natin, do not speak strong words to a man who laugh at the truth. He will hate you. Speak a strong word to a wise man, and he will love you. Give teaching to a wise man, and he will be even wiser. Teach a man who is right in good, and he will grow learning. Ang tataling haga itong mga Sa Tagalog, punahin mo ang mapangutya. Punahin mo ang mapangutya. I-correct mo yung mapangutya at magagalit pa sa'yo. Tuturuan mo sana, igagalit mo. Siya pang galit. Ngunit, payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Di ba? Wow, thank you bro Matagal na pala. Yan. Matagal na pala kung may putok ngayon ko lang alam. Yan. Buti sinabi mo. Di ba, minsan may mga kaibigan na hindi sinasabi kasi nahihiya sila kasi ayaw nila na mapahiya ka eh. Pero nung sinabing ganun, wow, praise God, matagal na pala. Kailan pa yan? Matagal na po. Ganun ba? At least, wow. Di ba? So matalino ay turuan mo, lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong. Purihin ang Panginoon. Kaya walang masama sa mabuti na ginagawa. Amen ba? Purihin ang Diyos. Mabuti nga po kaya ang masama ay ito ay, kaya nga sabi ng Lord, alam nyo, magpakabanal kayo. Di ba? Ang mga banal ay lalo pa kayong magpakabanal. Yung mga masama, lalo kayong magpakasama. Kasi hindi na sila maitutuwid. Bakit kaya sinabi yun ni Lord Pastor? Parang nag-give up na si Lord sa kanila. Iyon nga habang tinutuwid mo, lalo silang nagmamagaling. Habang pinagsasabihin mo, lalo silang kaya sabi ang mga masamay, lalong magpakasama, ang mga banal, lalong magpakabanal. The choice is yours. Nasa sa atin ang pagpili. I want to tell you, we are the builder of our lives. Tayo po ang nagbi-build up sa sarili natin. Kaya nga po, di ba, napakaganda, kailangan hanapin mo si Lord, how to build your life, seek God, His wisdom. How to build your life. May mentor tayo, may mga advisor tayo, how to build your life. Kilala mo yung mga kinakasama mo, yung mga kinakaibigan mo, kilala mo. Because your companion, your friends will shape you. Sumasama ka pa lang mamaya sa magwiwiting, kubrador ka na sa susunod na linggo. Tingnan natin yung mga kinakasama natin, mga kaibigan natin. Because it will shape us.
A wise person received correction. Alam ko po na gustong-gusto natin na i-correct, minsan nasasaktan tayo. That is the reason kung bakit minsan may mga umaalis sa church. I'm sorry to say this to you. Bakit minsan may mga umaalis? Dalawa lang yan. Ayaw magpa-correct. Diba kapag sinabihan mo, sis, alam mo, siyempre ang ginagamit natin, right word, right place, right time. Minsan pagsabihan mo, alam mo sis, doon pa lang ikaw nga, dami niya nang sasabi, wala ka pang nasabi. Kaya minsan di mo na tinutuloy. Delikado. Alam mo, bro, doon pa lang. Alam niya na yung sasabihin. Allah. Di po ba? Buti na lang, wala dito yun talaga. Amen ba? Di ba kapag sabihan natin, alam mo sis, ano po yun, pastor? Ano po yun? Oh, buti sinabi mo. Amen ba? Buti sinabi mo, ngayon alam ko na. Natututo tayo. Minsan marami kang alam na hindi mo alam. Na minsan yung kasama mo ang nakakaalam. Amen ba? Kaya magpasalamat tayo kung may nagkukorek sa atin. Alam mo, pasalamatan natin sila. Ang hirap kaya. Ang hirap kayang mag-correct. Alam mo ang balik niya pag hindi siya handa, ikaw nga dyan Yun na. Pero kung yung puso naman natin ay totoo, pure, kahit anong sabihin naman, di ba? Alam mo naman na wala tayong ibang. Church, I want to tell you, walang sino man sa atin dito ang nais nating i-put down. As a family, wala sa atin dito ang gusto na ma-put down ng bawat isa. Nami-misinterpret lang kasi kung minsan yung pagko-correct natin. Why? Because the Bible says, open rebuke is bitter than secret love. Di ba? Yun nga, pinagtatawanan na pala na ako dyan. Hindi mo man lang masabi. So napakahalaga po At kung tayo naman yung mapagsabihan, praise God. Kung mabuti naman, bakit hindi? At kapag si Lord ang nagsalita, alam mo kapag hindi tayo makuha sa koreksyon, alam mo kapag si Lord na, delikado na. Huwag nating hayaan na si Lord ang gagawa na. Hanggat may mga nagsasabi pa, tanggapin natin. Amen ba? At alam ko, hindi tayo ipapahamak ni Lord. Never. Purihin ang Panginoon. So, for a short time, dito sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti upang maging banal tayong gaya niya. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Okay. Diba? Walang tinutuwid na masaya. Lahat tayo, diba? Kapag mini-mentor kami nila, Pastor Larry, hindi kami masaya. Kapag tinutuwid kami. Pero kapag titignan mo, makakabuti. Kasi may experience na sila. Amen po ba? So, ganun din po tayo. Minsan nasasabi namin yung kasi naranasan na namin. Kaya pwede na po nating sabihin na kung ano po yung dapat nating gawin. Hindi po tayo nagmamarunong, ngunit alam ko po kaya nga nandito tayo. We are as a family. May life group leader kayo. Yung life group naman, may mga pastor. Yung mga pastor, may mga mentor. Yung mga mentor, mayroon ding mga advisor yan. Amen po ba? Napakaganda na tayo ay mamuhay ayon sa nais ng kalooban ng Lord sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Hallelujah. I love advising. I love counseling. Amen pa? I love advices. Praise God. I love prayers. Kaya kailangan, ito po ay godly wisdom. Proverbs 3:11-12, pakibasa natin. My child,
Don't turn away or become bitter when the Lord corrects you. The Lord corrects everyone He loves, just as parents correct a child they dearly love. Anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal katulad ng ginawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. The reason why the Word of God corrected or guide us is because He is our Father. Amen? Walang sino mang ama na gusto niya na mapahamak tayo. Kaya kailangan panatilihin natin. Then last, the wise and the foolish. Ang marunong at ang mangmang ay nakikita ito araw-araw. Sin in everyday life. The wise and the foolish in practical situations. Okay. Dito po natin makikita kung marunong ka o hindi. According to the words of God. Reaction. Alam niyo yung reaction? Kung may situation, kung paano ka mag-react. Di ba? Ano yung magiging reaction mo kapag nagalit si Mrs.? Yan. Ano yung reaksyon? The wise and the foolish. Yan. Ito po yung situation. When they corrected you. When someone corrects you. So, ang wise, he listen and learn. Ang foolish, become defensive. Di ba? Kapag kinukurik ka, kapag ikaw daw ay makadiyos, kapag ikaw ay may karunungan sa Diyos, well, ano po yun tay? Ano po yun kuya? Ano po yun leader? Anak, parang ganito. Nakikinig tayo. At natututo. Hindi lang nakikinig pero gustong gawin. Amen po ba? That is wise. Alam mo naman kung mali yung sinasabi. Ngayon, kapag ikaw ay namumuhay sa foolish, sabi dito, become defensive. Hindi ako ganun Si ano, pwede pa. Isang kinakausap kung anong sinasabi. Yung katabi ko nung pwede pa yon. Hindi ako yun Yun na. Kaya siguro kapag nagpipres ako dito, sana nandito si sister Ba't siya pang mo? Ikaw na yun. Kasi ikaw ang naka-pick up. Bakit? Kasi baka kahit nandito yon, hindi niya ma-pick up. Dahil sa'yo yun. Tingnan ninyo. Okay. Challenge. Kapag may mga challenge, ano yung reaksyon ng wise? Stay calm. Wow, nasunog yung bahay ninyo, bro. The foolish naman become argumentative. Yan. Paano nasunog yung bahay namin? Di ba? So, yung mga challenge ng buhay natin, how do we react? Kapag may mga challenges sa buhay natin. I think mas maganda pong magkalma kasi kapag hindi ka magkalma, hindi ka makapag-isip ng maayos. Kapag mag-argumento ka, di ba? Bakit ganito? Bakit puro ka? Bakit? Namaya, pangalanan kang bakit. Diyan na si brother, bakit? Tapos yung suot niya, question mark, di ba? May ganong damit. So, yon. Mag-stay calm tayo, pero hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa kapag nakakalma tayo. You are praying to God. You asking God's mercy and help. Hindi po makikita sa pakipag-aargumento ang kasagutan sa mga challenge ng buhay. You can see it according your response. Of course, yung pagre-responde, nakasama si Lord. Isama mo si Lord palagi. I believe hindi tayo papahamak. Amen? Make others succeed, rejoices for them. Yung wise, rejoices for them. Yung foolish, become jealous. Diba kapag may nag-success, may nagtagumpay, wow, praise God, we are happy for you. Masaya kami sa natanggap mo, masaya kami sa promotion mo, masaya kami sa project mo, masaya kami na nagkaroon ka na ng, wow, pinapangarap mo.
Oh, ano naman yung foolish? Sabi niya, ba't meron ka niyan? Ako wala. Papagiba ko rin yung buhay ko. Bahay ko, buhay ko. Papagiba ko rin yung bahay. Pagpapagawa rin siya ng malaki. Jealous. Di ba? Masaya tayo kapag may nagtatagumpay. Hindi po yung crab mentality na sinasabi nila, gusto nila na ibaba. Kaya walang umaasinso di ba? Minsan sa Pilipinas, sabing ganon, kasi kung may umaasinso, gusto namang ibaba nung isa. Yan. Making decisions, seek God wisdom, follow feeling or pride. Yan na. Kapag may mga decision ba tayong ginagawa, do we seek God wisdom, guidance? Or, ito yung maganda rito. Para tignan ko nga kung anong masasabi nila kumpari ko. Yun na. Follow feeling or pride. In conflict, seek peace. Seek peace. Ano ho? Kasi hindi maiwasan talaga, darating at darating ang conflict. Conflict sa relationship, conflict sa mga anak, conflict sa marriage, conflict sa church. And how can you respond or react? Seek peace. Seek peace to win the argument. Dito naman yung foolish. Kailangan maipanalo ko to. Akong tama dito. Yan. Diba? Ako yung tama sa mga problema na yan. Yan. Kaya napagkakamalang kang may tama na. Kasi hindi mo maamin, hindi mo makita yung conflict. Yan. They make mistake when we are, ano yung reaction natin? Admit. Yan, kung may mga mistake tayo, ito yung pinaka-wise. Ito po yung wisdom to accept and to admit. Kaya, di ba, minsan kaya tumatagal yung mga kaso. Kaya minsan tumatagal kasi wala naman akong dapat i-admit. Yan. Ang mga iba naman, blame other. Si ganito kasi siya ang that is foolish. Wisdom is to admit kung ano po yung, di-admitin natin. O then as forgiveness. Alam ho natin na lalo pang magtitiwala ang tao sa atin kapag tinatanggap ho natin. Walang perfect. Amen po ba? But we can have a healthy in relationship. Yan. In relationship, shows humility. That is wise. Insist on having their own way. Tignan mo, yung namin, nagtatagal kasi magaling kami. Pero sa atin palagi, it's all about the Lord. Shows humility. Amen ba? At ang sabi ng Panginoon, humble yourself in the sight of God and He will lift you up. The way going up is to humble ourselves. Wala pang itinaas ng Lord na nagmamataas. Amen? Lahat ng itinaas ng Panginoon, itinaas ni Lord ay mga nagpapakumbaba. Church, we need wisdom from God. Sa buhay na ito, sa mundong ito, you need wisdom. At purihin ng Diyos, nasa sa atin ang karunungan na yan. Amen ba? Tinanggap na natin. Why? Because Jesus Christ is the wisdom and power of God. Kaya manatili lamang po tayo na hanapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Involve God in all your dreams, in all your plans. Isama mo si Lord. Kaya minsan nagkabuhol-buhol kasi hindi mo man lang sinasama si Lord sa mga pangarap mo. Hindi man lang kasama si Lord sa mga, di ba, plano natin. Tapos pag nagka-problema, si Lord lang sisihin mo, Lord, bakit nangyari yun? Yun. Kaya, isama natin si Lord para gagabayan tayo. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. So, sa oras na ito, nais ko po na tayo pong lahat ay tumayo.